Good afternoon everyone. Ayan, magla-lunch tayo. Late lunch na kasi nahangover ako kagabi. Kaya na-late kaming nagising. Buti na lang nakisama din yung mga bata dahil maano silang nagising. Late na din silang nagising kaya diniretso ko na din natulog. Nagising na kami alang 11. 11 ng umaga. Kaya nag-breakfast kami ng 12. Tapos ngayon, alas 3. Oo, alas 3. Ngayon pa lang kami magla-lunch. Nagluto kasi ako ng adobo nung isang araw and meron pa nakalagay sa ref. Kaya yun na lang ang ulamin ko. Umuulan na naman sa labas. Maulan na naman sa labas. Kaya malamig. Uminom kasi ako ng wine. Tapos nung naupos ko yung isang wine, uminom ako ng vodka. Na nilagyan ng asawa ko ng coke. Kaya para akong na-black kagabi. Dalawang baso lang na vodka yung ininom ko eh. Siguro dahil lamig. Say hello everyone. Say hello everyone. Say hi everyone. How are you today? Say how are you today? Vietnamese ever to si ayaw niyong kumain. Ayaw niyang kumain ng ng kanin. Tapos yung kinakain niya lagi, yung strawberry, ganyan. Tapos, chicken nuggets. Kasi yung ubo niya, buti nga yung pinabili ko na salbutamol sa Pilipinas. Nag-ano na yung niya, yung ubo, parang limukay. In Ilocano, parang hindi na siya malagkit. Pag umubo siya, yung nararamdaman mo talaga na na gumaan na yung niya. Kasi dati pag umubo siya, halos masusuka siya dahil hindi niya kayang yung ubo, yung plema. Kasi di ba pag malala yung ubo mo, tapos makapit siya, yung dry na dry, hindi siya makalabas, yung nasusuka siya. Eh, nung pinainom ko siya ng salbutamol, Bintulin, ayun, naging na yung plema niya, parang umayos na siya. Yung pag umubo siya, parang gusto niyang iluwa, kaso lang hindi siya marunong magluwa kasi nahihilo pa din ako hanggang ngayon dahil hangover nga. Lang ako ng noodles kanina, yung noodles na may sabaw, yung pilis. Ayan. Hindi pa naman siya mainit. My baby boy come. My baby boy. Why you don't want to cut your hair? It's so scary. Scary nga. No, it's not scary. Look at your hair. It's like you are a girl. Oy na. Wait na, wait. We eat rice. We eat rice and chicken. It's not hot. We put in the other bowl. It's so hot. It's not hot, darling. No. Oh, do like candy. You like candy? Yeah, do like like candy. Do like candy. No, it's not chicken curry. It's adobo. Do like You know adobo? rice and chicken. This is Chicken adobo. Chicken. Ako kagabi doon sa bintana. Dahil hindi na ako makalakad papunta sa CR. Kaya sumuka ako. Doon na lang sa bintana ako sumuka. Nagulat yung asawa ko eh. Yan mga guys, kain tayo. Kikikain na si Stewart sa akin. It's your water, boy. This is mommy water. Parang
ayaw kong kumain kaso ng gutom na ako. Wala akong gano'ng kumain. Kaso ng ano, yung, di ba, pag na-hangover ka, parang gusto kong nasusuka na, ano, hindi ko maintindihan. It's really plastic. It's been plastic. Yeah, it's plastic. Mm. Yummy. Yummy? Yeah. Thank you. Maalala ko pala, nung papunta kami dito sa UK, Chicken. before kami pupunta sa airport, Chicken. is grabe yung ulan. Chicken and rice. Tapos yung ano, nandun na kami sa may Clark. Kasi Clark yung ano namin. Galing kami ng Maynila pa yun sa Clark yung ano namin. Doon kami sa Quezon City. Sa may Commonwealth, sa may ano ba yun, yung Century Properties. Doon kasi kami nag-stay. Bali doon kami nagre-rent ng bahay. Chicken rice. Chicken rice. Oh, that's Nag-ano sila, yung excited sila kasi ang flight namin is 3 o'clock in the afternoon. Tapos nagising na sila ng alas 6 ng umaga. Kasi excited. Excited silang makita yung tatay, ganyan. Excited silang sumakay ng eroplano. Tapos dumating kami sa Clark mga 11. Kasi umalis kami sa condo is 9 to 10. Dumating kami doon sa ano, sa Clark mga 12:30 yata. Tapos naghintay pa kami doon. Before 4 hours, napasok ka na para mag-ano ka doon, mag-check-in, ganyan. Alauna pumasok na kami. Doon na kami nag-intay na kami. Pero inintay pa rin kami ng anak ko dahil siya ang nagkatid sa amin, yung anak kong babae. Tapos wala pa namang lagnat si Iris. Hindi pa siya nilalagnat nung time na yon. Nung nandun na kami sa ano, pero sabi niya sa akin na nilalamig siya kasi siyempre sa airport malamig talaga. Tapos binalutan ko na siya. Dalawa na yung damit niya sa loob, tapos yung jacket niya. Ganun din kay Stewart. Tapos nung nandun na kami sa may ano, sa may mismong passport sa immigration, chine-check na yung mga passport namin. Yung kasi lalaki, ang dami niyang tinatanong complete requirements naman na kami. Dahil mismo yung kasama niyang babaeng nagsabi na okay na daw yung ano namin kasi yung dalawang ito, passport nila is British. Ako lang ang Philippine passport. Tapos visa ko lahat na andun na. Tapos ang dami pa niya tinatanong kung kailan daw kami umuwi ng Pilipinas noong galing kami sa Sri Lanka. Tapos yung passport nito, bakit daw, ang dami niyang tinatanong kasi. Tapos ito naman si Iris, sabi niya, nakikita ko na sa mukha niya na pulang-pula na yung nagro-rosy cheeks na yung ganito niya, tapos yung mata niya nagre-red. Tapos yung naghatid sa amin sa dahil siya ang naghawak ng nagpa-assist ako. Binigyan ko siya ng 1,000. Dahil hindi ko maano kasi yung luggage namin na yung hand carry. Tapos hinintay niya kami doon sa may papasok doon sa may boarding area. Tapos nung nandun na kami, sabi ko, nilalagnat na yung anak ko, sabi ko ganyan. Tapos yun, sabi nung lalaki na kailan kayo babalik kasi tourist visa ka lang, sabi niya. Sa January 2, sabi ko gano'n. Tapos meron bang proof na na mag-online kasi siyempre nag-aaral yung mga bata, sabi ko. Tapos buti na lang nagpagawa ako ng sulat galing sa teacher kasi nag-i-schooling sila doon sa sa Commonwealth.
private tutor. Tapos yun, pinakita ko, pinalabas na kami. After that, nung nandun na kami sa nung hindi na namin yung namin yung airplane, ano ko na si Iris, talagang grabe na yung fever niya. Ang init na ng katawan, ganyan. Tapos, sabi ko doon sa lalaki na naghatid sa amin sa taas, kung meron silang pharmacy doon, wala daw. Nagpapanik na ako. Tapos nung nandun na kami sa aeroplano, pinunas-punasan ko na lang siya ng yung mga ganito niya, yung wet wipes. Kasi, buti na lang, yung katabi ko is Ilocana. Kaya Nueva Ecija. Ayaw naman ni Iris magpaano sa kanya. Ako lang ang nilang dalawa ni Stewart. Tapos, nagtanong ako dun sa sa stewardess na lalaki kasi Emirates kami. Arabo yun. Para siyang para siyang Egyptian. Itanong ako kung meron silang pang fever na para sa bata. Sabi niya, Panadol lang daw. Tapos sabi ko sa kanya, pang bata, hindi pang sa akin. Tapos tablet lang. Tapos kasi yung upuan namin dito kami, tapos doon naman sa tabi namin, tapos sa likod niya, yon yung may nanay doon na dalawang lalaki yung anak niya. Tapos gusto ko na talagang magtanong dati, gusto ko na magtanong na kung meron silang extra na na gamot ba, gano'n. Kasi hindi ko naman kasi alam na gano'n ang mangyayari, para nagdala na lang ako ng gamot. Tapos mamaya, aanuhin ko na naman ng wipes. Yung ganito niya. Ganito. Tapos yung kilikili niya, nilagyan ko rin ng wipes. Tapos nung palabas na kami, naglanding na yung aeroplano. Tapos ayaw pa nilang kumain. Si Stewart, laging tulog. Pero si Iris, hindi talaga ako nakatulog dahil binabantayan ko, minimonitor ko si Iris. Tapos, kahit ihing-ihin ako, hindi ako talaga umihi dahil ayaw kong iwanan silang dalawa. Tapos nung nung bumaba na kami, naiyak talaga ako nun dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Tapos nung nung parang narinig kasi yung babae, narinig niya na, alam, may ako dito. Sabi niya, bakit hindi ka nagtanong? Magkatabi lang kayo ng upuan, sabi niya gano'n. Siyempre nahihiya naman ako, sabi ko. Tapos yun, binigyan niya ako ng Biogesic na pangbata na paracetamol. Pinainom ko na si Iris. Tapos sabi niya, kunin mo na lang ito, total baliit naman na ang laman. Ibinigay niya na sa akin. Tapos yun, nung pinainom ko na si Iris, okay na siya. Tapos naku, isang oras ang nilakad namin. Mahigit isang oras. Naglakad kami, tapos may bibit-bit. May pakbag pa ako, may bit-bit ako, tapos akay ko pa itong dalawa. Sabi ko ganyan, Diyos ko, wala man lang ako makita dito na Pilipino para magpa-assist ako. Sabi ko ganun. Tapos, buti meron Good Samaritan na ibang lahi na naman na nagpa-assist ako sa kanya. Pinahawak ko yung luggage ko. Tapos initid niya kami doon kasi sa gate 12 kami. Ang layo, naglakad kami. Grabe yung nilakad namin. Hindi ko talaga makakalimutan yung nanay na nagbigay ng gamot sa anak ko talaga. Kaya kung saan ka man naroroon, Mami, Mamshi, shout out po sa'yo. Sana marami ka pang matulungang kagaya ko na yung may lagnat yung anak at binigyan mo ng gamot kahit hindi kita kilala. Kaya shout out po, mag-iingat po kayo palagi, lalo na yung mga kids. Regards sa mga kids mo, dalawang lalaki kasi yung anak niya, parang kaedad ni Stewart yung yung bunso niya. Maraming salamat po.